Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol po sa request o tinatanong ng ating mga kasamahan dito sa motor control. At marami na rin po kasi ang nagtatanong nito. Ito po ay tungkol dito sa motor control circuit nitong forward and reverse magnetic contactor. Ang load po natin dito ay single phase motor or single phase capacitor start motor. Okay po. So sa video tutorial natin ito ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang actual connection ng isang single phase capacitor start motor dito po sa motor control circuit na aking winiringan. Actual po natin itong pagaganahin. Okay po. Ngayon, bago po natin paganahin itong motor control circuit na ito ay iguhit muna natin ang schematic diagram nito magnetic contactor na ito and forward and reverse connection with indications. Okay po. So iguhit po natin dito ang schematic diagram nitong forward and reverse magnetic contactor bago po natin paganahin sa actual itong single phase motor, no? So dito po ay mayroon tayo ditong dalawang magnetic contactor. Ang isa ay para po sa forward connection at ang isa naman po ay para po sa reverse connection. Then gumamit tayo dito ng tatlong push button, stop push button, forward push button, and reverse push button. Then ito yung mga indications natin para po sa forward and reverse indication, circuit breaker. Okay po. Ngayon, unahin natin ang iguhit itong magnetic contactor. Ito yung holding coil ng magnetic contactor para po sa forward. Mayroon itong level na A1 at saka A2. Katulad din ng makikita natin sa actual. Okay po, then ito yung reverse contactor A1 at saka A2. Okay. Then ang push button natin para po sa forward circuit, normally open. Ito po natin i-connecta. Ito po ay para sa forward. And then ang stop push button ay normally close contact. At ito ay stop push button. Then ang isa pong push button para po sa reverse circuit ay dito po natin i-connecta sa circuit ni reverse contactor. Okay, normally open din ito. Ito ay reverse. Okay po. Then yung overload relay, sa actual po ay hindi ako gumamit ng overload relay kasi wala akong available ngayon na overload relay. Okay po, pero dapat po ay mayroon itong overload relay. Okay. So dito sa schematic diagram natin ay iguguhit ko po ang tripping contact. Sasama ko rito yung tripping contact ng overload relay. Pwede natin ditong ilagay sa unahan itong stop push button sa line 1 at pwede rin po dito sa line 2 o kaya sa neutral. Okay. So prepared ko na ilagay ito dito. Ito ay normally close contact galing dito sa overload relay contact. Okay, at i-connect natin dito ang ating protective device circuit breaker. Ito ay line 1. Okay po, then dito ay ito naman po yung line 2 natin or neutral circuit breaker. Line 2 neutral. Yan. Okay. And then ito pong stop and forward switch push button ay i-connecta natin dito. At dito po ay gumamit tayo dito ng interlocking contact, normally close contact. Ito po ay galing dito kay reverse contactor. So lagyan natin ito ng level na R at i-connect natin yan dito at saka dito. So ito po ay galing dito kay reverse contactor. Then dito po sa reverse circuit ay ganon din, maglalagay tayo dito ng normally close contact as interlocking contact para po sa circuit ng forward and reverse contactor. Okay, galing naman yan dito sa forward contactor. Then susuplayin po natin itong circuit na ito at ito po ay i-connect natin dito. Okay, yan. So ang kulang po natin dito sa schematic diagram nito ay yung maintaining contact ng bawat circuit. So maglalagay po tayo dito ng isang normally open contact. Ito ay galing dito kay forward circuit. At dito naman sa reverse circuit ay maglalagay din tayo dito ng isang auxiliary contact or maintaining contact galing naman dito sa reverse contactor. And then ito pong indication natin ay dito ko po i-connect yan. Okay. Yan. At itong forward ay dito ko rin i-connecta. Ito ay forward,
ito ay reverse. So ito ay X1, X2, X1 and X2. So okay na po ang schematic diagram natin para po dito sa forward and reverse magnetic contactor. At ito po ay pwede na nating pagganahin. Ito ay tripping contact. Huwag po natin kalilimutan yung tripping contact natin, no? Galing ng overload relay. Okay po, so ito po yung basic schematic diagram ng forward and reverse contactor na aking ginamit din dito sa actual wiring na to. Okay? Okay po, so ang system po nito, kapag pinres po natin itong forward push button, magko-close ang circuit na ito. So masusupplyan itong load na holding coil ng magnetic contactor. Mag-i-energize po ito. Pag nag-energize yan, magko-close to at ito ay mag-o-open. Pag nag-open yung normally closed contact na ito dito sa circuit ng reverse contactor, kahit i-press po natin itong reverse push button ay hindi gagana ito sapagkat mayroon po tayo ditong interlocking contact. Importante po itong dalawa na ito kasi pag hindi po tayo gumamit itong interlocking contact in between forward and reverse contactor, magkamali yung operator, naka-energize to, biglang mapindot itong reverse push button, magkakaroon po ng short circuit sa power circuit. So delikado po yon at ayaw po natin mangyari yung ganun. Okay po, kaya naglagay po tayo dito ng interlocking contact. Yan yung trabaho nitong dalawa. So ito ay galing dito kay forward, lagyan natin ito ng level. Ganoon din naman pagka pinahinto natin itong forward contactor at pinagana natin itong reverse contactor, press po natin to, mag-i-energize to, then magko-close to as maintaining contact at ito naman po ay mag-o-open itong normally closed contact na ito dito po sa circuit na forward contactor. So kahit i-press po natin to, hindi rin po gagana itong forward contactor sapagkat open yung circuit dito. Okay po, so pagganahin muna natin itong dalawang contactor na ito in forward and reverse bago po natin i-connecta yung load natin dito. Okay po, so mayroon po tayo ditong supply. I-on natin itong circuit breaker and then una po nating pagganahin itong forward contactor. Press ko po itong forward push button. So nag-energize po ito at mayroon tayo ditong indication. Ngayon katulad ng ipinaliwanag natin kanina, na kapag ka naka-energize tong forward contactor na ito at ipinres po natin itong reverse push button, hindi dapat na gumana ito. Kasi kapag gumana ito, magkakaroon po ng short circuit sa power circuit. Okay po. So i-press po natin itong reverse push button habang gumagana itong forward contactor. Yan po. Hindi ito gumagana ngayon kasi mayroon tayong ginamit na interlocking contact dito sa circuito ng reverse contactor. Ganon din dito. Okay? So i-stop po natin to. Then pagganahin naman natin itong reverse contactor. Press ko po itong reverse push button. So nag-energize to ngayon at subukan natin, i-try natin. Press tong forward push button. So hindi rin po ito gumagana sapagkat mayroon tayong ginamit na interlocking contact dito. So yan po yung purpose nitong dalawa. Okay po. So i-stop po natin. Ngayon, pwede na po nating i-connecta dito yung load o yung single phase capacitor start motor. Okay? Okay, so mayroon po ako ritong single phase motor na gagamitin natin. Pakita ko po sa inyo. Ito po yan. I-set aside muna natin to. Ito yung single phase capacitor motor natin. Yan. So ito yung gagamitin natin sa demonstration natin dito na i-connecta natin dito sa forward and reverse magnetic contactor na ito. Okay, so tingnan natin kasi ang connection nito sa loob 3 wires yung lumabas dito. Okay, itong yellow green ground to, ito naman yung sa line 1 at saka line 2. Tingnan natin yung loob nito. So bali ito yung tatlong wire na galing sa stator ng motor na ito.
tatlo lang yung lumabas dito, no? Then ito yung capacitor at ito yung supply natin, ito. Then ito yung yellow green yung ground to. So yung capacitor nakaparallel dito sa dalawang wire na ito. Okay, so bali ganito po guhit natin yan, itong connection dito para mas lalo nyong maunawaan, ano, lalo na po sa mga baguhan na hindi pa nakaka-encounter ng ganitong klase ng connection. Ito po ay pwedeng baguhin yung rotation nito, no? Mayroon itong diagram dito, kaya lang hindi malinaw yung connection dito sa forward and reverse. Ang drawing na nakalagay dito ay pwede itong supplyan ng 110 o pwedeng paganahin ito sa 110 at to 20 volts. Pero walang nakalagay dito na forward and reverse connect. Okay po, kaya i-drawing po natin to, iguhit natin yung connection nito dito para mas lalong malinaw po at magawa natin ito ng connection para sa forward and reverse, then maikonekta natin dito sa contactor na winaringan natin dito. Okay po, so bali iguhit po natin yung connection ito dito. So ito yung motor natin. Okay, ito yung stator. Then mayroon tayo ditong connection box. Ito po yan, tatlo yung wire na lumabas dito sa motor. So markahan na lang natin to kasi wala itong marka ng 1, 2 and 3. Itong isa na ito, itong wire na to, connected sa isang linya. Ito po yan yung una, yung number 1. Ito ay connected sa line 1. And then itong dalawa, which is connected dito yung capacitor, nakaparallel dito sa dalawa. Okay, ito yung capacitor. Yan. At isang wire na ito ay connected naman yung linya. Ito yung line 2. So ito yung connection niya ngayon. So ang connection po na to ay clockwise rotation. Dahil ginagamit ko na nga po ito sa paglilinis sa chemical cleaning ng isang maliit na compressor sa chiller. Okay. So connected dito yung line 1, line 2, then ito connected lang sa capacitor. Ito yan. Ngayon supplyan po natin ito dito, line 1 at saka line 2 on neutral, para makita po ninyo yung rotation nito. Okay? So ito po ang pinaka leach out nitong motor na ito. Connect ko ito rito. Lagyan natin ito ng tape para hindi tayo Then ito namang isa, ito po yan, ay supplyan natin dito ay i-connecta po natin to dito. At lagyan din natin to ng tape para hindi magkaroon ng short circuit. Okay, so ito po ay ground, ito po yan. Pero pamaya gagamitin natin to sa pag-reverse ng connection. Okay, ngayon lagyan natin to ng para makita natin yung rotation nito pag-andar, no? Ngayon susuplayan po natin yan. Ito po yan. Tingnan po natin yung rotation nito. Dapat ang rotation niya clockwise, ano, katulad po ng pag-ikot ng ating relo, clockwise sa ganitong connection nito. Yan. So pag ganun, one more time, tingnan po natin ito kung saan yan. So pag ganun, ngayon pagka ni-reverse naman natin to, so bali ang magiging connection na po nito pagka sa reverse rotation na, ay kailangan na baliktarin natin yung supply, itong dalawa na to sa capacitor.
So ang mangyayari po niyan, ito ang line 2, ililipat natin dito sa isang terminal nitong capacitor, no? Dito natin i-connecta. So bali ganito po. Yan. Gagawin din natin para mayroon tayong pagbasihan, ano po. So ito yung isang wire which is connected dito, yung line 1. Hindi natin babaguhin to, no? Then ito naman yung isa wire, at saka ito yung isa. Then dito yung capacitor. At dito tayo naka-connect kanina, no? Ngayon, ito yung clockwise rotation. Okay? Para mag counterclockwise to, counterclockwise, dito natin i-connecta yung supply dito sa isang linya ng capacitor. So nakita nyo po yung pagkakaiba nitong dalawa, no? Naka-supply tayo rito, clockwise rotation, at ito naman ay dito natin connecta yung isang supply. So, magiging ikot na po na yan ay counterclockwise. Ito po na-encounter ko itong ganitong klase ng connection sa exhaust fan. Tingnan nyo po yung connection yan sa exhaust fan, yung ikakabit natin sa may CR. So, ganito yung connection niya. Pag gusto nyo baliktarin yung ikot ng exhaust fan, ililipat nyo lang doon sa may capacitor. Okay, so ito ilipat natin dito. So naka-unplug po tayo. Okay po, so ilipat natin to isang linya. Itong supply natin dito sa isang terminal point na ito ng capacitor, no? Ito yung susupplyan natin ngayon. Ito po yan, kulay blue. Tatanggalin natin dito at ililipat natin dito. So, okay po. So, kanina, ang ikot nitong motor natin ay pag ganun clockwise rotation, katulad ng ikot ng ating relo. Ngayon, dahil inilipat na natin, binago na natin yung connection dito. Ang dapat na maging rotation nito ngayon, pag pinagana natin to ay counterclockwise. Pag ganun naman, pa reverse. Okay? So, supplyan na po natin to. So, tingnan po natin itong ating marker rito. Dapat pag ganun to. Okay. So, supplyan ko po. Yan. Pag ganun po ang ikot nito. One more time. Para mas malinaw po. Okay po. Counterclockwise ngayon. So, tama yung ginawa nating connection dito. So, yung ganitong klase ng connection ay iko-connecta natin dito sa magnetic contactor na ating winaringan. At si magnetic contactor na ang bahalang mag forward and reverse sa rotation nitong motor. Okay po. So, i-share ko rin sa inyo ang power circuit nito. Mayroon akong connection dito in between main contacts ng dalawang contactor na ito. Kamaya ay guhit po natin yung power circuit nito. Abangan nyo lamang po. Ngayon, 3 wires yung lumabas. So, itong wire na ito, itong yellow-green, gagamitin natin para kumpleto na 3 wires yung may connecta natin sa contactor. Okay po. So, itong connection na ito, itong wire, ibabalik ko sa dati. Dito yon, dito ito nakakonekta yung original connection niya, clockwise rotation. Yung ganitong klase ng connection, una kong na-encounter sa substation, yung exhaust fan, kasi baligtad yung ikot. Factory defect siguro yan, siguro connection siya, kasi baligtad yung ikot. Ngayon ito ay gagamitin natin, kukonect natin dito yung nakalabas na rin para 3/8 lead na ito, na ikukonekta naman natin itong 3 wires na ito doon sa contactor. Okay.
Ayan. Okay po. So, tanggalin po natin yung supply natin dito. Ayan. Okay. So, bago po natin i-connecta itong 3 leads out na ito ng single phase capacitor motor dito sa magnetic contactor, iguhit muna natin ang power circuit nitong forward and reverse magnetic contactor na ito, no? So, ito yung magnetic contactor natin, main contacts, triple, at ito naman yung isang magnetic contactor para sa reverse, ito yung para sa forward. And mayroon tayo ditong single phase motor, ito 3 leads out. So, ito yung single phase motor natin. Okay. Tatlo yung wire yung lumabas dito. Okay po. Ayan. Yung may capacitor tayo dito, nakaparallel. Yan. Ito yung capacitor. Okay.